Yahoo! Hello, hello, hello mga masters! Happy Thanksgiving po sa inyong lahat dyan. At i-celebrate po natin yung Thanksgiving po kasama yung aking family po dito sa El Paso, Texas. Pero bago natin simulan ng lahat, ano muna natin kung paano nagsimula ang Thanksgiving Day. So sa mga hindi nakakaalam, ang Thanksgiving Day is a national holiday po dito sa Amerika, sa United States of America at of course ng Canada. So on Thanksgiving 2023, which kakatapos na natin i-celebrate, ay ginanap po noong Thursday, November 23. Noong 1621, ang Plymouth colonists from England at saka yung mga natives or mga Native Americans ng Wampanoag people, nag-share po sila ng kanilang autumn harvest feast. And yun ang na-acknowledged as one of the first Thanksgiving celebrations sa kanilang colony. For more than 2 centuries, days of Thanksgiving were celebrated by individual colonies and states. So sineselebrate po nila yan until 1863, sa kalagitnaan po ng Civil War, noong si President Abraham Lincoln ang nag-proclaim na ang National Thanksgiving Day ay gawin na po at celebrate kada November. But the holiday is not without controversy kasi maraming mga tao, maraming mga Native Americans po ang ayaw nilang i-celebrate yan kasi ito po ay nagre-remind po ng kanilang Native American ancestry na ito'y celebration ng true history of oppression. Nung pa naging oppressed po sila sa yung mga panahon na yun, ginawa silang alipin. At saka yung mga dugong kanilang inalay para masave po yung kanilang colony. And the underlies the relationship between European settlers and Native Americans. Grabe, no? So, ngayon, sa mga normal na mga American households, mga bahay-bahay po dito, ang Thanksgiving celebration ay hindi na po nakafocus sa religious. Instead, ito po ay nakafocus sa pagluto. Yung mga tao dito excited na pong magluto at mag-spend ng mga time po nila sa kanilang mga family and friends. So, turkey ang pinaka-staple na pagkain po every Thanksgiving. So, naging common po ito ang turkey sa pag-celebrate ng Thanksgiving. When the Pilgrims hosted the inaugural feast in 1621, kamo yung turkey kinakain nila. So ngayon, nearly siguro mga 90% na ng Americans eat turkey. Either roasted, baked, or deep fried sa tuwing may Thanksgiving po. According to the National Turkey Federation, so grabe, census po nila yan, 90% ng Americans. So other traditional food include stuffing, mashed potatoes, cranberries, sauce, and pumpkin pie. So, dito naman, every time naman na merong Thanksgiving, marami po ang nagvo-volunteer. So, gumagawa po sila ng mga kind acts. At sila po ay nagpapakain ng mga less fortunate. So, sila po ay nag-hold ng mga food drives at saka mga free dinners. Ang Thanksgiving Day sa US at saka sa Canada ay isang malaking holiday po yan. So intended po ito na mag-celebrate ng blessings na natanggap nila the previous year. So every year po ay nagse-celebrate sila para i-celebrate po nila yung mga success po nila in that previous year. So Thanksgiving became an official US holiday noong 1863. And noong 1942 naman ay ang federal government ay nag-designate na gawin ang 4th Thursday ng November as the official Thanksgiving Day. So ang Canada naman
tinitrace nila ang Thanksgiving celebration nila noong 1578. And ang Thanksgiving became a national holiday noong 1879. And then since 1957 ay sineselebrate na nila ang kanilang Thanksgiving every second Monday ng October. Alright mga masters, ito na po si Papa Danny para i-lead ang ating prayer before meals. Father God, as we come before you, we thank you with all our heart, soul, and mind and spirit. We offer thanksgiving to you, Father God, even for our family. Happy Thanksgiving. Lord, thank you for preparing the table for us, and we will enjoy the food today, and we celebrate not even you, Lord, but even the other countries, Lord God. We offer to you that there will be peace in Jerusalem, and Lord, peace in us. And we give this to you, all the glory and honor, Lord God, for healing our body. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Chibugan na! Ito po, mga contributions po namin. Masigdala lang po kami ng mga pagkain na pwede namin dalhin. Ito po sa akin po ito galing. Siyempre, binili ko lang po ito. At meron din akong vegetable salads. Fresh vegetables po yan. At siyempre, nag-photography session din po tayo. But at least, meron tayong pictures at videos na ipakita. So, sarap kasi mga fresh talaga yung ating binili. At meron tayong ranch. Siyempre, hindi mawawala yung rice. At sina Auntie Cherry, ito po yung kanyang kutsinta. At may mga beans. Siyempre, may mga peaches. May mga, marami iba't iba dito. Mashed potatoes. Ito, peach po ito. Sarap po ng mga pagkain. Siyempre, may pineapple para match po yan sa ham natin. At meron tayong turkey ham na in-order po nila. At masarap yung turkey ham. At syempre may tayong cranberry juice. Sauce po yan na pwedeng gamitin yan dito sa ating turkey. So ito po yung turkey. At syempre pinaikot-ikot natin yung turkey. Umiba ng itsura niya kasi medyo pinalabas na namin doon para hindi tumulo. So pinaikot-ikot muna natin yung turkey para makita natin kung hindi naman masyadong kalakihan yung turkey natin kasi ilan naman tayo. Siyempre, ang host ng bahay, si Auntie Tess, siya ang nabigyan ng honors para i-slice ang kanyang turkey. At siyempre, meron tayo itong mga pagkain natin. Ito na po yung pinakita natin kanina. Yung kutsinta, ito yung mashed potatoes, at iba't iba po yung mga pagkain dito. Siyempre ako yan. At makikita nyo naman kung gaano ako katakaw dyan. At ito may beans. Masarap yung mga pagkain kasi kami lang po yung nag-prepare. Sa akin, siyempre hindi naman ako nagluluto so far kasi gagagaling na namin ng busy kami sa work. So, dali natin to sa kabila. Doon tayo kakain kasama yung family natin dun sa kabila with my daddy, of course. Si daddy ko naman yung kumukuha ng kanyang pagkain. At dito po kami nakaupo sa mesa kasama si Auntie Tess, ang cousin ko si Dandan, si Papa Danny at si Auntie Cherry. At ito po yung mga cousins ko. Lahat nito yung mga cousins ko yan, mga aso nila yan. So ang dami po kasi si Auntie Tess kasi wala kasing anak. So, mga aso yung kanilang anak. So, ayun. Kain-kain tayo, mga masters. At, video muna ako kasi, syempre, kailangan natin kumuha ng memories kasi ako yung assigned na photographer. Unfortunately, hindi pala pictures yung kinukuha ko, kundi video kasi kailangan natin yan sa vlog. So, yun, tahimik ang lahat kasi gutom na gutom po kami at naka 3 rounds po kami na kumain. Ito yung pinakauna and then after nito, mayroon kaming 2 beses pa kasi yung pagkain nandun lang po, nakatingin lang po sa amin, naghihintay. So, pag naginutom na naman kami, may pupunta na naman ulit sa mesa o sa kusina para kumain. Ayun, so ikot-ikot. Ito yung bahay ni Auntie Tess. At saka dumating na rin yung aking cousin si Christian.
at yung kanyang misis at saka kasama ang kanilang mga pamangkin. So, ang dami na kami dito. Pero, nagpalit po ako ng damit kasi yung aking ginamit na thermal na long sleeve po ay mainit. Kasi nung pumunta kami sa bahay ay malamig pa. Nung gabi na, mainit na. Ayun, yung kanilang mga, si Siomay, ang kanilang aso ni Papa Danny. Siomay ang pangalan niya. Ito, marami din silang aso, sina Auntie Tess. At so far, ay ito yung aking, yung brown na yan, ay si Kit Kat. Ayun, so dami silang aso at parati din ako naglalaro sa kanila. Mababait yung mga aso po nila. At syempre, tapos na po kaming kumain sa first batch. Ito yung second batch na po yan. Kumain ulit kami. At si Daddy kasama ko. Ayun, naglaro kami ng mahjong. And then after ng mahjong, kumain ulit kami. At ayun, at hanggang natapos po ay nagpa-family picture po kami. So, I hope you guys enjoyed my video. And thank you so much sa ating lahat ng mga supporters, mga love and support nyo dyan kay Master Worm. And of course, God is great! Yahoo!